The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayong lahat? It's the 28th of March 2025. Thank God. It's Friday. Tayo po ay muling magsasama sa loob ng isang oras para sa programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Isang oras ng makabuluhang kaalaman patungkol sa mga kandidato at halalan ang ihahatid namin sa inyo dahil 45 days na lamang at election na. Okay po mga kabalen, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa atin. Si Alex, magandang hapon at sa mga bisita ho natin, mamaya papakilala natin. Gusto ko lang batiin yung mga tennis fans kasi bagamat natalo ho yung sa semi si Alex Ayala, ayan kapangalan mo pa si Alex Ayala, ay syempre ho makasaysayan mga kabalen ito hong kanyang naging paglalaro sa Miami Open at isang karangalan. Palakpakan naman natin siya. Syempre nakaka-proud, di ba? Nakaka-proud ayan. At syempre mainit din ho ang panahon ngayon at mainit din ang simula ng araw ng kampanya. Marami ho sa ating mga kababayan, mga kandidato ay unang sumabak na dito ho sa local campaign. At maya-maya ay matatalakay pa natin yan. Samahan niyo po kami dahil ito ho, patuloy ang aming pagbabantay at pagsiyasat sa mga kandidato na pwede ho nating ihalal sa darating pong halalan sa Mayo 12. Ito po ang programang Ang Paglalahad 2025. Live ho tayong napapanood sa RW 95.1 FM sa kanila pong Facebook page. Dito rin sa CLTV 36 syempre at sa Sunstar Pampanga. Salamat Justin. Laging nakabukas ang aming communication line para sa inyo. Kung kayo man po ay may katanungan, concerns at paglilinaw patungkol sa eleksyon, wag po kayong mag-atubiling mag-text sa aming smart line 0919-264-4439. Samantala, bago natin ipakilala kung sino ang ating panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ito po ang Paglalahad 2025. Red Cross, COMELEC, iba pang ahensya nagsanib puwersa para sa ligtas na halalan. Pinagtibay ng Red Cross o PRC, Commission on Elections sa COMELEC, Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga botante at election personnel para sa 2025 national and local elections sa May 12. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan nitong Huwebes, March 27, nangako ang PRC na magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng mga ambulansya, first aid station at iba bang makataong serbisyo kabilang ang blood services, emergency response units, health and WASH katulad ng water, sanitation and hygiene facilities at disaster management services. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, mahalagang kasunduang ito upang matiyak na walang sinumang botante ang dapat mamili sa pagitan ng kanilang kaligtasan at karapatang bumoto. Dagdag pa niya, ang tagumpay ng inisyatibang ito ay makikita sa kakayahan ng bawat ahensya na tumugon sa pangangailangan ng publiko ng may kahusayan, malasakit at pagkakaisa. Kabilang sa mga lumagda sa naturang MOA, sina PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, DOH Director Bernadette Velasco, DILG Undersecretary John Paulo Salvahan at COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
Sa ibahong balita, muling nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa kanilang mga tauhan na manatili pong non-partisan sa darating na halalan. Ayon ho kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktor ng Police Regional Office 3 o PRO3 at ang spokesperson ho ng pambansang pulisya, regular ho nilang sinasabihan ng mga pulis na iwasan ang anumang political affiliation, lalo na sa pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa eleksyon. Bago pa raw magsimula ang filing ng Certificate of Candidacy o COC, may naging direktiba ng PNP na ideklara kung may kamag-anak o koneksyon sila sa mga kumakandidato. Mayroon din daw karampatang penalty na pwedeng ipataw sa mga lalabag sa mandato ng PNP, kagaya lamang ng conduct of unbecoming of a political officer. At isa pong personnel na naka-assign sa Santo Tomas, Pampanga ang natuklasang may kamag-anak na kandidato sa lugar. Hindi niya ito dineklara dahil dito na-relieve ho siya sa kanyang posisyon at kasalukuyang iniimbestigahan. Mayroon din daw karampatang penalty na pwedeng ipataw sa mga lalabag sa mandato ng PNP. Gaya nga po nito, at ninilaw ho ni Fajardo na hindi mag-aatubili ang PNP na magsagawa ng mga pagbabago sa mga key positions kung kinakailangan. Samantala, local candidates sa Pampanga umarangkada na sa pangangampanya. Itong itinakdang araw sa pagsisimula ng local campaign period para sa national and local elections. Masigasig na nandigaw ng boto ang kandidato sa Pampanga sa unang araw ng kampanya. Dumalo sila sa misa, kumaway at nakipagkamay sa mga botante. Sa City of San Fernando, maagang nagsimba si mayoral candidate Mylene Pineda Cayabyab bago opisyal na simulan ang kanyang kampanya. Kasama niya ang kanyang katandem na si re-electionist Vice Mayor BJ Lagman. Samantala, si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na tumatakbo naman bilang Vice Governor ay nagdasal din sa simbahan bago sumabak sa campaign activities. Sa bayan ng Arayat, sabay-sabay nang umarangkada ang tatlong mayoral candidates, si incumbent Mayor Madier Alejandrino ng Team Alejandrino, Jeffrey Loriz ng Team Loriz at si Ronald Velasquez. Matatandaang ang bayan ay kabilang sa election areas of concern sa Central Luzon na mahigpit na binabantayan ng pulisya. Tulad ng ibang bayan sa Pampanga, isang banal na misa rin ang naging panimula ng kampanya sa Mexico, Pampanga. Pinangunahan ito ni mayoral candidate Architect Alex Tumang at incumbent Vice Mayor Site Seron na magkasama sa Team Tumang Seron. Sa kabila ng init ng araw, agad na ring nag-ikot sa Lubao si re-electionist Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kasama niyang anak niyang si Mikey at si Pampanga Vice Gubernatorial Candidate Dennis Delta Pineda. Isang grand parade naman ang bumungad sa Florida Blanca na sinundan ng isang banal na misa para sa tandem ni na Mayoral Candidate Darren Manalansan at Vice Mayoral Candidate Joe Ray Montemayor. Tahimik at taimtim namang sinimula ni Pampanga 1st District Representative John Luzatin ang kanyang kampanya sa Angeles City. Sa halip na magsagawa ng motorcade o malaking pagtitipon, pinili niyang magsimba sa simbahan ng Carmelite. Inaasahan ang opening salvo ng iba pang kandidato sa Pampanga sa mga susunod na araw na patuloy na tututukan at babantayan ng CLTV 36 News Team. Samantala, muling nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa ilang patakaran ng campaign period. Ayon sa COMELEC, bawal ang pangangampanya sa April 17, Maunday Thursday, April 18, Good Friday, May 11 o ang gabi bago ang halalan at sa May 12 mismo na araw ng eleksyon, mayroon ding itinakdang sukat para sa election materials na dapat sundin ng mga kandidato. Magtatagal ang local campaign period hanggang May 10, 2 araw bago ang halalan sa May 12. Samantala sa ibang balita, nanguna ho sina Senator Bongo at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo sa pinakabagong Senatorial Preference Survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakakuha po ang dalawa ng parehong 42% voting preference mula po sa 1,800 registered voters na sumagot sa naturang survey na isinagawa mula po noong March 15 hanggang March 20 ngayong taon. Sinundan ho sila ng iba pang senatorial candidates at re-electionist tulad ho nila Ben Bitag Tulfo at Tito Soto. Nakakuha po ng 34%, Lito Lapid 33%, Bong Revilla Jr. 32%, Pia Cayetano 31%, Ping Lacson 31%, Bato de la Rosa 30%, Willie Revillame 28%, Abby Binay 27%, Manny Pacquiao 27% at Camille Villar 27%.
Samantala, hindi nakapasok sa Magic 12 ng SWS ang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si re-electionist Senator Amy Marcos na formal na kumalas sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM nitong Miyerkules, March 26. Ginamit ho sa survey ang listahan ng Uulitin ko. Okay? Ginamit ho sa survey ang listahan ng 66 na pangalan. Yan, ng mga kandidato batay sa revised ballot face template mula ho sa COMELEC. Isinagawa ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa mga botante sa iba't ibang bahagi ng bansa. 300 ho sa Metro Manila, 900 sa Balance Luzon o yung mga bahagi po ng Luzon sa labas ng Metro Manila, 300 sa Visayas, ganun din sa Mindanao. Muli pong ipinaalala ng SWS na ang kanilang face-to-face interviews at ay standard na paraan ng kanilang survey. Maliban noong kasagsagan ho ng pandemic kung saan pansamantalang ginamit ang mobile phone interviews. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Sa ating pagbabalik, atin pong makakapiling at makikilala ang ating panauhin sa araw na ito. Ang kasalukuyang alkalde ng bayan ng Santo Tomas, Pampanga, Mayor John Sambo. Progresibong Santo Tomas ang kanyang isinusulong mula noong siya'y nailuklok bilang alkalde taong 2022. Pero ano nga ba ang kanyang mga plano at plataforma kung muli siyang maihalal bilang alkalde sa ikalawang pagkakataon? Ano pa ang nais niyang makita na progreso sa bayan ng Santo Tomas? Lahat ng yan, tunghayan sa pagbabalik ng inyong programa, ang Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media. Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 15 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025. Boto Mo, Kinabukasan Mo dito sa RW 95.1 FM. Ito po si Alex Sembrano, kasama pa rin si Justin Dizan ng CLTV 36. Salamat Alex. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, makakasama ho natin mga kabalen ang isang kilalang politiko sa bayan ho
ng Santo Tomas, Pampanga at nagsilbi ho siyang alkalde nito hong taong 2016 hanggang 2019 at muli pong naihalal taong 2022 sa ilalim ho ng Partido Nasyonalista. Sa kanya hong pamumuno, binigyang diin niya yung pagpapabuti ng mga serbisyo pampubliko at pagpapatupad ho ng mga proyekto na pangkaunlaran para ho sa mga mamamayan ng Santo Tomas. Isang masigasig na lingkod bayan ang tinig ng pagbabago at tagapagtaguyod ng kanya pong progresibong Santo Tomas kung tawagin. Ito ho yung kanyang kinakampanya at bitbit na slogan, wala pong iba, Mayor John Sambo. Magandang hapon po, Mayor. Welcome po dito sa ating programang Ang Paglalahad. Magandang hapon po sa pong progresibong hapon, Sir Justin and Ma'am Alex, sa ating palatuntunang paglalahad, 95.1 RW. Yes. Sa pong karangalan na maging guest nyo ngayong araw na ito. Thank you so much, Mayor. Mayor, unang araw po ng pangangampanya ngayon. Kamusta pong inyong pag-iikot? Okay naman po at naka-ready muna po tayo mamaya sa ating first caucus sa ating campaign period para sa ating halalang 2025. Opo. Mayor, ito hong bayan ng Santo Tomas sa Pampanga, ito yung pinakamaliit na bayan. Para ho sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, pakilarawan, paano ba ang pamumuhay sa Santo Tomas na meron kayong 7 barangays, tama? We are the smallest municipality in our province and we are the youngest. 7 barangays, pero masasabi ko ho na maganda ang pamumuhay sa aming bayang Santo Tomas. Gawa nung lahat ng mga barangay sa amin ay may mga kabuhayan. Kilala nga ho ang ating bayan bilang the casket capital maker of our country, no? Yan ay makikita natin sa barangay San Vicente, ang ating barangay poblasyon sa aquaculture, ang ating San Bartolome, meron tayong mga poultry, no? Sapa, the famous pottery making, Yes, no? ang dami, ang Sapa, galing. yeah. Tapos San Matias, paggawa ng mga passenger jeepney, Santa Rosario Pau, our agriculture, at ngayon ho, doon itatayo ang ating Santo Tomas and Lex Interchange. At kung saan ho ako nakatira, sa Moras de la Paz, ito ay sikat sa garments. Yun hong Sowen, doon ho ginagawa. Oh, I see. Kaya pala may mga nagpapabati sa atin dyan. Oo, dyan sa may Moras. Marami. Kababata. Taga-Moras din pala. Taga-Moras din ako noon kababata ko nga, sabi ko nga si Mayor. Kahit na hindi pala kami magkaedad. Mayor, pero born and raised po kayo sa Santo Tomas? Yes, ma'am. Boundary kami ng Bacolor. At ang namin talaga ay San Vicente. Pero nung nagdesisyon ako na humabol bilang alkalde ng aming bayan noong 2016, nagpagawa ho ko ng sarili nating bahay sa Moras de la Paz. Opo. Mayor, kwentuhan nyo naman kami bago natin puntahan yung mga programa, plataforma tungkol sa inyo po. Of course, ako alam ko, gaya nga nang nabanggit ko kanina, pinalaki kayo sa simbahan, parehas tayo. Yes, sir. Pero ano ho ba ang isang Mayor John Sambo growing up? Ang isang Mayor John Sambo growing up, dumaan ho tayo sa hirap, no? Dahil nga ho, boundary na kami ng Bacolor, Mesa Lipit. Naglalakad ho kami, mahigit 2 kilometro araw-araw para matapos ng elementarya. At nung mag-high school, ganun din, para makarating kami ng San Fernando. Ganun din ho, kalayo ang nilalakad namin everyday. At nung college, dahil nga ho sa kagustuhan ko, pangarap ko na matapos ng aking kolehiyo, kumuha ko ng Doctor of Veterinary Medicine sa Benguet State University sa Baguio. Dahil nga ho yung mga magulang ko hindi naman ganoon ka well off, si John Sambo po ay namasukan bilang family driver. Talaga? At nagtinda ho ng itlog sa palengke ng Baguio para matustusan ko po ang aking pag-aaral. Opo. Pero Mayor, na-practice po ba ninyo etong kurso ninyo? Yun nga lang ho, hindi na. Kasi ho, nung thanks be to God, abang nag-aaral, naging family driver, nagtinda tayo ng itlog, hanggang sa makapag-put up na ako ng sarili ko ng negosyo sa Baguio. At naging egg dealer na, no? Nakapagtayo na rin ako ng branch ng aming Sambo Marble Supply. So, tapos, nung patapos na ako sa aking pag-aaral, gumagawa ng thesis, yung mga kaibigan ko naman sa Santo Tomas noong 1995, sabi nila, pare, kailangan natin ng kabataan na maging leader sa ating bayan. So,
nakumbinsi naman nila ako. So nag-aaral, nangangampanya. So yun ang naging buhay ni John Sambo noong mga panahon na yun. Ano po yung unang posisyon na hinabol po ninyo? Municipal Councilor ho noong 1995. Okay. Alright. And ilang taon po kayo noon nung mapasok po kayo sa 24. politics? Oh, very young. Yeah. Alright. And Mayor, pag-usapan po natin, gusto naming malaman, ano po ba ang mga hobbies or sports ni Mayor Sambo? Nako, dahil nga ho, anak tayo ng isang magsasaka. Ang naging isa sa ating mga hobbies ay ang off-roading. Oh. Ang off-roading, 4x4. Yan naman ho. Masaya rin naman ako. Naging na-represent ko ang ating bansa sa Rainforest Challenge sa Malaysia noong mga nakaraan na taon. Wow. And from time to time, we play golf, basketball. Yan ho, ang ating mga sports. Okay. And kayo po, Mayor, ay humabol muli bilang isang mayor. Bakit po ninyo nais na muling maluklok bilang alkalde ng Santo Tomas? Yun nga ho, yung mga pangarap natin sa ating bayan na nung 2016 pa lang, nangarap na tayo. Sabi ko, nung habol na ako ng mayor na, yun nga ho, yung mga pangarap sa bayan. So nilawakan ko na. Sabi ko, dahil we are the smallest, no? And that time, we are a fourth-class municipality. Sabi ko sa sarili ko, at sinigaw ko sa entablado, sa mga tao, sa mga kababayan kong Tomasian, na in due time, Santo Tomas will be the Singapore of Pampanga. So, lahat ng ating mga aktibidades ngayon, lahat ng ating mga proyekto, patungo dun sa ating pangarap na yun. Mayor, 2016, nung una kayong nahalal, and then 2019, merong pahinga, binalik kayo ng taong bayan. Sa panahon pong mga panahong ito, Mayor, ano ho yung masasabi ninyong accomplishments ninyo doon sa opisina ng punong bayan ng Santo Tomas? Well, yun nga ho, mga pangarap natin, no, na naangkop doon sa ating Santo Tomas will be the Singapore of Pampanga. Medyo mataas na pangarap, pero siyempre ho, magsisimula tayo kung ano nakikita nating problema sa ating bayan. Dati-rati ho, nung bago tayo maluklok bilang alkalde ng ating bayan, hindi man ho kami sigurado kung pagdating ng tag-ulan, hindi kami sigurado kung puputok ba, mag-overflow ba ang ating San Fernando, Santo Tomas, Minalintel Dike. No? Talagang aburido kami dahil doon sa experience namin noon na 2012, 2014, nung ito po ay pumutok, lumabas ho ang lahat ng tubig sa loob ng dike na naging dam. Halos ang taas nito parang tao, kataas, no? At kami ho nagpapasalamat talaga sa Panginoon na nangyari daytime, hapon. Pero kung yun po ay nangyari ng gabi, palagay ko po maraming buhay ang mawawala sa aking mga kababayan. So, yun ho ang unang-una nating tinutukan. Binigyan natin ito ng isang check gate. Nang sa gayon, pagka hindi tag-ulan, nababawasan natin ang tubig sa loob para pagdating ng tag-ulan, mare-refill na naman. Ano? Yun nga ho, na labanan, alisin ang baha sa aming bayan. Nangarap din tayo ng isang ospital. Ngayon, meron na ho tayo. At naitaas ho natin yung ating mga kalsada. At I believe we are one of the, pagdating sa street lights, maliwanag na kalsada sa ang ating bayan. Dahil even the barangay roads, you can drive your car even without a headlight during night time. No, yun ho ang bayan namin. Kaya siyempre, ginawa ho natin yon patungkol din sa ating Peace and Order program. Mayor, minsan hindi po sapat ang 3 taon kapag may mga projects po. Para po sa inyo, meron po ba kayong mga projects in mind na gusto pa po ninyong ipagpatuloy? Opo. Tulad ho ngayon, talagang kung tutuusin po, yung 3 taon ay napakabilis, napakaikli pagka may mga programa, proyekto kang gustong isakatuparan. Dahil pagka pinrogram mo ngayon, pinlano mo ngayon, most probably next year pa yung pondo. Then the following year, halalan na. Ito hong halalan na to na 2025 dahil nga ho nabuksan na natin ang ating
JBL Santo Tomas, no? Yung hospital na naipatayo ho natin noong 2017 kasama po si Congressman Rimpi Bondoc. Siya po ang nagpondo nito at ngayon lang ho natin nabuksan, no? Just last year lang natin nabuksan sa tulong naman ho ni Congresswoman Dr. Ana York Bondoc, kapatid ho ni Kong Rimpi. So si Kong Rimpi ho ang nagpondo, kasama ko siyang nagtayo. Kasama ko naman nung nakapagpabukas nito ay si Congresswoman Dr. Ana York Bondoc. And of course, we are happy that this is the first bukas center in the whole country. At ngayon, nagbe-benchmark lahat doon sa ating ospital. Sabi ko nga, mahabol tayo ulit ngayon. Dahil gusto pa rin nating makasama ang ating DOH, the Department of Health, para ang ating hospital ay ito po ay lagi pang lumaki at dumami pa ang serbisyo pagdating sa kalusugan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, at mapaigting pa ho natin lalo yung mga proyekto natin, no, our flood mitigation projects. Last year ho, isa na ang ating bayang Santo Tomas sa halos hindi na binaha sa mga dito sa ating lalawigan. Yes. So yun ho ang gusto nating bigyan ng pansin, no? Bigyan ng pansin na talagang alisin natin, labanan natin ang baha sa ating bayang Santo Tomas. At dahil napansin ko ho, 'di ba, nung 2020 nung dumating ang pandemya sa atin, 2020 no to 2022, the COVID-19, no? Nakita natin na kulang yung mga serbisyo medikal, yung mga personnel, kasi nga ho sa dami ng pasyente. Doon ho kami nangarap din ni Congresswoman Dr. Ana York Bondoc na magtayo ng yung ating DAVSU Santo Tomas. Ito po ay magko-concentrate sa ating mga science courses and at gagawin natin itong medical school. Kumbaga, DAVSU Santo Tomas Medical School and other allied science courses, no, na nursing, midwife, pharmacy, hanggang maging doktor, doktora. Siyempre, yung ating mga kababayan dahil nandyan ang ating ospital. Gusto ko hong makita na sa ngayon kilala ang aming bayan. We are sabi ko nga, casket capital maker of our country. Ngayon, gusto ko hong makita na doctor's capital of the country, ang bayan ng Santo Tomas. Mayor, eto, meron hong, siyempre, yung binabantayan natin, yung takbuho ng politika sa inyong bayan, 3 ho kayong naglalaban-laban, Mayor. Kumusta ho ang, siyempre, ang sitwasyon ngayon? At ano ho yung masasabi niyong edge ninyo sa inyong mga katunggali? Siguro ang masasabi kong edge ang ating performance, no? Ang ating mga proyektong naipakita sa ating mga kababayan dahil nga ho, naiibsan na ho natin ang baha, no? Dati 2, 3, 4 months ang baha sa aming bayan. Ngayon minimal na, no? Wala nang nasasarang kalsada. Kumbaga lahat ng kalsada namin passable. And this year, with the help of and last year, sa tulong po ni Congresswoman Dr. Ana York Bondoc, nakakapag-road upgrading na ho kami. Yun ho ang nakikita ko, no? Na pwedeng maging batayan ng ating mga kababayan sa pagpili kung sino ang susunod na magiging alkalde ng ating bayan. Dahil kwalipikado naman ho kaming lahat. No? Kwalipikado naman kaming lahat. So, kailangan lang talagang mamili ng aking mga kababayan kung sino talaga ang karapat-dapat na maging alkalde ng aming bayan Santo Tomas. Yes, Mayor, nabanggit nyo nga po, matatalino na po yung mga botante natin ngayon and they are equipped sa impormasyon na kailangan nila para pumili ng kanilang leader. How do you reach out po sa mga kabataan ngayon? Siyempre, sa mga kabataan natin, always set a good example. No? Yan ho ang sa akin. No? Set a good example sa ating mga kabataan. At ini-involve natin sa sports. Actually ho, hindi ko naman ho tinataas ang aking upuan. Nung before 2016, wala hong covered court sa bawat barangay sa aming bayang Santo Tomas. Again, with the help of Governor Nanay, Governor Delta, Kong Rimpi,
Kong Dr. Ana York Bondok, lahat ho ng aming mga barangay ngayon, isa o dalawa na ang covered courts bawat barangay sa amin. Yun ho ang ating mga programa para sa ating mga kababayan, kabataan. Okay, Mayor, sa kabila po ng nabanggit ninyo, napakarami nyo na pong accomplishments, meron pa rin po bang mga bashers, especially sa Facebook kasi halos ngayon, may mga ganito pa po ba kayong na-experience ngayon? Personally ho, sa akin hindi ko na-experience kasi wala akong personal na Facebook. Okay. Yun nga ho, no. There's a old English saying, no, you can't be on your skin when you're into public service. At palagay ko, di rin ho natin maiwasan yan. Hindi naman lahat kasi na-please natin. Yes, ma'am. Yes po. And meron po ba kayong mga naging awards or accomplishments bilang isang politician, mga na-receive na awards? Oo. And we are honored, no, sa ating panunungkulan bilang mayor ng ating bayan. Every year ho, tayo po ay tumatanggap ng Seal of Good Local Governance. Ang ating bayan nakikilala sa buong Pilipinas, no, ang ating pamumuno, no, nating itong award na to. And siyempre ho, dati kaming 4th class municipality. And just this year, we are 2nd class municipality na po. Mayor, ano yung mga hakbang na ginawa ho ninyo? Although kanina may mga nabanggit ka na, pero ano yung mga specific? Paano ba yung leadership style mo para maging, yan, gaya nga ho ng sinasabi natin, yung progreso maipatupad ho sa inyong bayan? Well, sa atin ho talaga, naghahanap po talaga ako ng positive results. Positive results ho talaga. Hindi pwedeng matapos ang isang taon, matapos ang kalahating taon na wala akong nakikitang positibong resulta para sa aking mga kababayan. Yan ho ang ating style ng pagka-alkalde natin. Gusto natin natututukan natin lahat, halos ang ating mga departments na nag-i-improve, na may progreso kang nakikita, positive results in every department at sa ating mga kababayan, sa mga barangay officials also. Alright, napakaganda po ng ating kwentuhan ngayong hapon, pero we have to pause for a commercial break. Magbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:33. Ito po ang Paglalahad 2025. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pang-apat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At pang-5, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo.
bawat boto ay mahalaga at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay nating ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. At 2025. Philippine Standard Time, 35 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programa Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano, kasama pa rin dito sa studio, Justin Dizan ng CLTV 36. Siyempre, Alex, kasama natin ang ating bisita mula ho sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, Mayor John Sambo, na siya pong nagsisik ng kanyang re-election para ho sa pangalawang termino, consecutive year. Opo. Mayor, eto, diretsuhin ko na yung mga tanong. Sa inyo pong pangalawang termino o second consecutive year na target ho ninyo ngayong darating na halalan, ano ho yung inyong mga programa na nais ihapag sa mga kabalen ho natin sa San Simon? Pag-usapan muna ho natin Santo Tomas. San Simon. Nalito ako. Santo Tomas, sorry. Santo Tomas, sa usapin ho ng traffic. Ayan. Traffic. Sabi nga nila, pagka-traffic, progresibo daw ang isang lugar. No? It's a sign of progress daw. Pero sa atin, kanya nga tayo gumagawa ng mga ibang kalsada. No? Doon ho, sa unang termino natin, napansin ho natin na usually, mga barangay, para makapunta ka sa kabilang barangay, either dadaan ka ng MacArthur Highway or ng Provincial Road para makapunta ka sa kabilang barangay. Tayo gumawa tayo ng mga service road sa likod. Pinagdugtong-dugtong ho natin ng ating mga barangays. You can transfer. Pwede ka hong pumunta sa isang barangay na hindi ka nalalabas ng MacArthur Highway o ng Provincial Road. Yun ho ang ating mga isang ginagawa. At ang pinakamalaki ho nating proyekto ngayon, yung ating Santo Tomas NLEX Interchange na sinimulan natin noong 2017, and looking forward, hopefully, in 2 years' time, ito po ay mabuksan na from NLEX to MacArthur Highway, no? Tapos Santo Tomas, Minalin, Sasmuan, Guagua, Lubao, no? Western side. Tapos yung eastern side naman Santo Tomas, San Fernando, San Simon, Mexico, Santa Ana, Arayat, Magalang, Clark, no? Yun nga naniniwala tayo para maibsan natin ang traffic. Kailangan natin gumawa ng bagong kalsada. Mayor, itong mga kalsadang ito, lalo na yung NLEX na interchange, syempre alam naman ho natin, lahat ng binubuksan na NLEX interchange, merong nangyayaring aktibidad doon sa lugar. Nagdadala siya ng negosyo. Pero kayo paano ho ninyo hinahanda yung mga kababayan natin? Anong social preparation, economic preparations na ginagawa ho ninyo para ma-maximize din ito hong napipintong pagbubukas ho ng NLEX sa Santo Tomas? On our part, being the executive, being the municipal mayor, sinasabihan ko na yung mga namimili ng lupa na ako talaga, hanggat ako po ang mayor, hindi ako tumitingin kung gaano kalaki ang iyong invest. Hindi ko tinitingnan yung pera. Lagi ko hong sinasabi, ilang empleyado ang iyong i-hire. Kasi I want to learn. No? Gusto kong matuto sa mga kapit bayan natin na umasenso, naging industrial, tapos halos parang konti naman yung mga empleyado. So sa lito ng aming bayan, ito ho talaga ang ating pangarap. Kaya tayo nagharap ng Santo Tomas NLEX Interchange to boost the economy, na magkaroon tayo ng mga international, national investors sa ating bayan. Provided, wag naman hong mag-pollute. Huwag naman hong sirain ang ating kalikasan. At yun nga empleyado ang kailangan natin. Dami na kaya nagbo-boom na business dyan. Diyan lang sa Balbas. Daming tao dyan. Lagi. Taga doon ka, di ba? Taga doon ako. Yung kanyang kabalan ko yan dahil yung kanyang pinakamamahal. Oo nga ay taga Makapasyal Tomas. nga dyan sa At kaibigan ko pa. Yes, oo. Nung birthday ko nga nandun si Mayor. Oo, nagkataon. Birthday Sinalubong ko. namin yung birthday niya. Kasama niya yung kaibigan niya. Yung asawa niya, kaming dalawa. Okay, Mayor, ano po ang mga programa pa ninyo na binabalak para sa healthcare naman?
Yun nga, healthcare natin, no? Lalo ho tayong makikipagtulungan sa ating DOH, ang ating kapartner, ang GBL, dahil dinonate ho natin sa kanila yung hospital facility, the building, at yung lupa sa DOH. At ngayon ho, JBL ang nagmamanage. So, gusto ko rin ho ibalita sa ating mga kababayan, siyempre ho, sa tulong ng ating Congresswoman, Dr. Ana York Bondok, nakapagpalabas ho siya ng pondo na 100 million para sa expansion ng ating ospital, no? Para matutukan ang ating mga cancer patients, may dialysis machines, chemotherapy, radiation. Pero pagkatapos ho nito, gusto ko na ho makita ang isang departamento naman na geriatrics para sa ating mga senior citizen. No? Sa mga senior citizen, kung meron tayong pediatrics sa mga bata, gusto ko talaga makakita ng isang departamento para sa ating mga senior citizen naman. Actually, nagtayo ho tayo ng isang movie theater. Yes. No? Nagtayo tayo ng isang movie theater para sa ating mga senior citizens para meron silang mapaglibangan. For I believe in preventive healthcare. And the most important thing is the mental wellness. Yes. Tama yan, Mayor. Agree ako dyan sa pagdating sa usapin ho ng mental wellness. Mayor, kanina pinag-usapan, binanggit ninyo yung basura, provided na wag magpo-pollute yung mga investors. Ito ho, laging nare-report ng CLTV, hindi na ako magbabanggit anong bayan, pero may mga factory, ang nagre-reklamo, mga residente, mabaho, madumi ang tubig. Pag ho dumating sa puntong ganito na maunlad na ang Santo Tomas, meron na ho kayong mga ganito, paano nyo matitiyak na hindi magpo-pollute? Ano yung steps ninyo, safety nets that you will implement to prevent this from happening po? May mga ordinansa na ho tayong nagawa, no? Na kailangan talaga unang-una ang ating bayan ay, sabi ko nga ho, we're producing also the tilapia. We are one of the halos tayo ang kasama ang Municipality of Minalin, no? We are number 1 producers of tilapia in Central Luzon. So, hindi lang ho ang bayan ko ang maapektuhan pagdating sa aquaculture, pati na rin ang ating karatig bayan na Minalin. So, kailangan ho talaga, hindi pwedeng ma-pollute ang ating mga ilog. At hindi lang ho kabuhayan, pati na rin ho ang kalusugan ng ating mga kababayan. Okay, Mayor, matapos po ang mahigit isang taon mula nang buksan ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o yung Bukas Center sa Santo Tomas, kamusta po ito? Napapakinabangan na po ba ito? Opo. Hindi ho bumababa sa 200 patients a day, no? Ang ating mga pasyente dyan. At hindi lang ho naman aking mga kababayan, maski karatig, bayan na rin, no? Meron na nga hong taga Bulacan din nagpupunta. Ito ho kasi nung magkakwentuhan ho kami ni Secretary Herbosa, ito ang flagship project ho nila pagdating sa healthcare, yung Bukas Center, na according to Secretary Herbosa, pattern from one of the hospitals in Singapore. So, kumbaga, kanya-kanyang department, kung ano ang papacheck up mo, nandyan ka sa department na yan. Within the day, lahat kailangan makuha na yung resulta. Hindi mo naman kailangan magbilang pa ng araw. Okay. No? At kung kailangan nung ma-confine, ngayon kasi walang confinement sa amin, kung kailangan nung ma-confine sa ating JBL Main dito sa San Fernando, kumbaga yung lahat ng testing nandyan na. Dadalhin ka sa JBL Main, kumbaga ipapasok ka na lang sa kwarto, alam na ang gagawin ng mga doctors. Kanya nga ho, marami rin tayong pasyente doon. Pati nga ho, may animal bite, meron din ho tayo. Kalolaunch din ho natin nung ating para sa tuberculosis. May separate na lugar para sa kanila. Opo. Mayor, yung bayan ng Santo Tomas, isa yan ho sa kilala na mayaman ng kultura. Kanina binanggit ninyo, may pag gumagawa ng paso, kabaong, may mga festival na pinapalabas din sa CLTV 36. Ano? Yes. Mayor, ano pa ho yung mga plano ninyo para higit na ma-promote itong magandang kultura ng Santo Tomas? We are known for our famous Sabuaga Festival, no? Every Easter Sunday. Ginagawa ho natin yan. Katulong natin, nagpopondo ang lokal at ang mga sa atin sa simbahan. At nung actually inumpisan ko na ho yung Halloween
gusto ko nang magkaroon ng Halloween festival sa aming bayan, no? Yes. Sa ating bayang Santo Parang yung mga Tomas. casket po ba yan na ano? Yeah, nasa kalsada talaga. Yes, oo. Kasi parang nakita ko na yung Pasko ngayon, hindi na masyadong excited yung mga bata. No? Hindi na kamukha nung tayo. Yes. So parang ngayon mas pinaghahandaan pa yung Halloween kasi nga different costumes. Yes. No? At dahil nga ako casket capital maker tayo, gusto ko magkaroon ng Halloween festival. Ang nagiging problema ho, yung tag-ulan natin because of climate change. Dati-rati, pagka November na, tapos na yung tag-ulan. Ngayon, hindi mo alam kung nagsisimula pa lang ba ang tag-ulan. Exactly. Nasa gitna pa lang ang tag-ulan. Doon lang ho kami naudlot doon sa because of the date. Pero I'm still looking forward. Yun nga ho, para ma-promote ang aming bayang Santo Tomas. Okay, Mayor, ano po yung kasalukuyang estado ng NLEX sa Santo Tomas Interchange Project? Can you tell us ano na po yung mga progress sa ngayon? From MacArthur Highway to NLEX ho, alos nag-aasfalto na po. Okay. Nag-aasfalto na. At ang pinakamalaki ho ngayon, tapos na ho ang ating mga bridges. No? I believe 3 bridges tapos na. MacArthur Highway to NLEX. So yung overpass na lang ho sa NLEX. Ang actually may pondo na ho. Ongoing na. Medyo nadidelay lang ho dahil sa kable ng NGCP. Parang so kailangan itaas yung kable. Pero yun nga ho, nandyan na siya. Kumbaga nakikita na natin na talagang darating at magbubukas ang ating Santo Tomas NLEX Interchange. Okay, and eto po Mayor, bahain po sa bayan ng Santo Tomas, parang lahat na ng tubig pag umuulan pumupunta talaga dyan. Pero buti na lang, the past years, hindi na siya. Yung talagang, alam mo yun, nagtatagal ang tubig. Although, meron pa rin pong mga nauulat na ilang areas po na nagtatagal pa rin ang baha na pwedeng pagmula ng sakit. Sa tingin po ninyo, ano po ang pwedeng solusyon dito? Ang ating, sabi ko nga ho, last year, isa na tayo sa mga bayan na halos hindi binaha. Dahil nga ho, gumawa tayo ng mga check gates sa ating mga rivers. No? Dahil sa climate change, napansin ko ho kasi na kahit walang ulan, pagka nag-high tide, papasok yung tubig dagat. Yes. No? Magkokos ng baha. Sabayan mo pa to ng tag-ulan, tubig ulan, na ngayon ang lalakas ng buhos. No? So gumawa ako ng mga check gate sa aking mga main rivers nang sa gayon ang tubig dagat, ang tubig galing sa mga ibang bayan hindi napapasok sa aming bayang Santo Tomas. We have to pump out naman ngayon. We have to pump out naman the rainwater. So kanya nga ho, naiibsan natin, nabibigyan natin ng solusyon yung ating baha sa ating bayang Santo Tomas. Yun nga ho, meron pa ring ilan yes. Ilan dahil nga ho nakita nila na dati hanggang Baywang okay pa eh. Boss, ngayon hanggang Talampakan na lang. Actually. Baha na raw. At least nakikita mo, aware ang ating mga kababayan sa ating mga proyekto. Ito naman ho ay ating binibigyan pa rin ng solusyon. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:48. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL.
at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-apat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-anim, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ikapito, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. High 2025. Philippine Standard Time is exactly 4:51. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin dito sa studio, Justin Dizon ng CLTV 36. Yes, mga kabalen, kanina ho, nagre-reminisce kami dito no, bago tayo sumalang on air. Sa mga hindi nakakalam, konting throwback lang, noon Habagat 2012, ako po yung naatasang reporter na pumunta dyan sa may Tail Dike, dyan ho sa may Santo Tomas, boundary San Fernando, Minalin, at wala akong sasakyan na makapunta dyan. So naghanap po ako ng mga pwedeng source, at syempre una kong kinontak, off-roaders, kasi kaya nilang Porsche, kaya nilang makarating dun eh. So isa ho si Mayor John Sampo, then Citizen John Sampo pa, noong mga panahon na yon. Oo. Hindi pa siya, wala pa siya sa position. Siya po isang pribadong tao na sumundo ho sa akin at kay William Palo, ang aking cameraman noon, dyan sa tapat ng CLTV. Nagpunta ho kami sa may Santo Tomas, sa may gamit yung sasakyan niyang 4x4, hanggang dito ho sa aking bewang yung tubig sa loob ng sasakyan. Pagbaba ko sa tangkad ko, 6 flat po ako, hanggang leeg ko yung tubig, lumutang na ho yung bitbit naming speedboat ni Mayor Sambo. O Citizen Sambo, during that time. Wala pa siya sa posisyon, tumutulong na. Mayor, pero yung experience na yun, kakaiba sa akin. Sa iyo rin, sabi mo kanina, meron din siyang impact sa iyo eh. Sir Justin, Ma'am Alex, actually, yun talaga ang nag-udyok sa akin na para bang nagbuka sa akin kaisipan na humabol ng mayor sa aming bayan. Kasi sabi ko nga, paano kung naulit-ulit? Kasi yun hong old house namin, dahil magsasaka ang aking mga magulang, no, ang lapit doon sa dike. Nung pumutok ho yun, nandun ang tatay ko, hinahanap ko tatay ko dahil nga ho sa taas ng tubig. Yun ho talaga ang bukas ng aking kaisipan na bumalik sa aming bayan. Actually, pagkatapos ho kasi ng aking panunungkulan bilang councilor, no? First term councilor sa ating bayang Santo Tomas, ako naman po ang nagpunta sa Mabalacat City. Doon na tayo nagpamilya. Actually, ang asawa ko ho ngayon, city councilor siya sa City of Mabalacat. Yes. Ako naman ay bumalik sa aking bayang Santo Tomas. Okay, ang ganda naman ng kwentong yan, ano? O nga. Hanap natin yung footage. Mayroon pa ako nun, Mayor. Pareho tayo. Batang-bata pa. Okay, Mayor, eto po, dadako na po tayo sa ating segment na for or against. Napakasimple lamang po nito. I'll be asking questions at sasagot po kayo kung for or against kayo. Okay? Are you ready, Mayor? Yes, ma'am. Okay. Are you for or against legalization of abortion? Against. Okay. Third restroom for LGBT. Are you for or against? For. Pag-implementa ng sex education sa sistema ng edukasyon. Are you for or against? Banning of foreign films and to prioritize local films. For. For? Okay, death penalty for heinous crimes like rape. Are you for or against?
For. Pagsasabatas ng VAT-free sa mga turista, for or against? But VAT-free. against. Okay. K-12 Basic Education Program, for or against po kayo? Against. Okay. Legalization ng divorce bill, are you for or against? For. For. Legalisasyon ng medikal na paggamit ng marijuana, for or against? Against. Okay. At pagbabawas ng edad sa criminal liability sa Pilipinas, are you for or against? Against. Okay. Habol ko, jeepney modernization. Against. Against. Okay. And this time, fast talk segment po tayo. Mabilisan tanong lang. Mayor, golf or firing? Golf. Golf. Adobo o sinigang? Sinigang. James Bond or Rambo? James Bond. iPhone or Android? Pareho lang yan tayo eh. iPhone. iPhone. Lights on or lights off? Of course. Ano, Mayor? Lights on, lights off? Of course. Oh, On. lights off. Okay. Cash aid or livelihood support? Livelihood. Strict rules or second chances? Ano yan? Strict rules or second chances? Hirap naman yan. Pwede ba mag-pass? Sige po. More schools or more hospitals? Schools. Okay. And lastly, cheaper electricity or better roads? Electricity. Electricity. Okay. Mayor, para po sa huling katanungan, bakit kayo po ang dapat na iboto? Para ho, si John Sambo ho ang dapat iboto sa susunod na halalan nito. Para naman ho, maituloy ko ang ating mga programa, ang ating mga plano sa ating bayang Santo Tomas. Dahil ang mithi ko lang naman ho ay kapayapaan. Magkaroon ng matiwasay na pamumuhay ang aking mga nasasakupan at matapos lahat ng pag-aaral ang mga kabataang Tomasian. Dahil isa lang naman po ang gusto ko, progreso. Okay. Alright, at dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Napakabilis po ng oras, Mayor. Maraming salamat po sa inyong oras. At dahil napakabisi po ninyo sa preparasyon sa halalan, ay bumisita pa rin kayo dito sa RW. Thank you so much. Yeah. Maraming salamat, Mayor John Sambo. Alam natin, gayang nabanggit ni Alex, talagang abalang-abala na kayo sa mga darating pang araw, 45 days. No, na day 1 ho ngayon, tututukan ho yan ng CLTV 36 at ng RW, pati sa Sunstar Pampanga, yan hong mga balita kaugnay ng ating eleksyon. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok dito sa ating programa, mga kabalen. Bumoto ho tayo ng wasto at naayon sa ating konsensya dahil dito natin may papakita ang dunay na diwa ho ng pagmamahal sa ating bayan sa election 2025. Ako po si Justin Dizon ng CLTV 36. Ako naman po si Alex Zambrano. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa. Magkita-kita po tayong muli sa Lunes, March 31, 2025, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM. Sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.